Okay. So muli may reverb ba to o echo? Echo. Echo, 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 echo. Yun ang echo. Reverb. Kim, di ba malakas? Tama lang. Okay. So patuloy po tayo. Actually, last Sunday is yung assurance of eternal life na nakafocus po tayo sa ating Panginoon. So, nais ko pong i-review doon sa scriptures natin na nakafocus po siya doon sa 1 John, no? Pero doon sa reference scriptures natin, nais kong himayin po natin para lalong makita po natin yung topic natin na sa faith in Jesus na, no? Saan na yun? Yun. Okay. Para makita po natin na ang pananampalataya sa ating Panginoon lamang, faith in Jesus. Napakahalaga nito sa bawat isa sa atin, sa mga youth natin, no? Napakahalaga yun, naka-focus po tayo. Ang ganda last Sunday, no, nakita ninyo yung historical, at least yung yung religion na ibinigay sa atin, no, ay talagang nahihimay na break po natin para makita natin yung original context, historical, biblical, no. Lalong-lalo na sa pangalan ng Jesus. Tama po yun. Yung pangalan lang po Jesus ay nag-umpisa yung sa English word na kinagisnan natin. Pero actually, ang original word talaga doon ay meron pang German word, meron pang Greek word, no? At kung ilalantaw po natin yung Jesus na yun ay Jesus lang talaga sa Greek. Walang J, kung hindi parang I, no? Pastor, parang I yun. Jesus lang, no? So sa Tagalog, Jesus. Yung J, ginawa na nating H, no? So, ang focus doon, pag sinabi mong pangalan ng Diyos, saan ka ngayon magpo-focus? Tayo yung Tagalog, the H. Kung English ka, speaking ka, the J, di ba? Kung yung ibang mga traditional pa talagang kinukuha pa talaga sa Yahweh, pero actually, ang Yahweh ano yun ang original word talaga yun, YHWH lang yun. Yun lang ang mga Hebreo na hindi nila mabanggit ang pangalan ng Diyos. Pero nilagyan ng bawel, kaya na lang nagiging Yahweh, no? Pero lahat yun, wala namang ibang papupunta kung hindi sa ating Panginoong Jesus pa rin. Na ibig sabihin ng Jesus o Jesus, God who saved, yun lang naman yun. Yung Yeshua, ganun rin yun, no? Pero kailangan ma-build up natin yung katotohanan base sa relasyon natin, base sa pangunawa natin. Kaya napakahalaga yung nakikita po natin ng mga bagay na yung mga iba hanggang ngayon hindi nakikita. Tulad nung last time, ang ganda po doon, yung katuruan ni Krishna, nandun rin si Jesus Christ, no? Actually, sa Eastern culture, bago pa sina Abraham, no, marami ng pahiwatig yung ganung klaseng storya na makikita natin. At lalong magugulat natin na naihahambing pa yan sa alien. Pero ano mahalaga doon? Ang mahalaga po doon ay yung kilala natin na sinasabi sa Bible, dahil nandun lang naman tayo, ay yun lang talagang pwede natin ma-focus. Kaya nga sabi, let us focus to our Lord Jesus Christ, the author and finisher of the faith. Siyang may akda at siyang nagpapasakdal sa ating pananampalataya. Or else, wala hungkag po tayo. No? Bagamat nananampalataya tayo sa Panginoong Yesus, nilerespeto natin yung mga iba, mga religion na nananampalataya. Kasi hindi natin makita at hindi natin masukat kung paano na dumating sa kanila yung kulturang yun. Kung sa atin, kung sa amin, dumating kami, dumating lang sa amin, nung nag-Saudi ako, no? Pero yung original, nung nasa Zamboanga ako, na kung ano-ano mga ritual na ginagawa namin. Pero habang tayo lumalago, nagmamature,
Nung one time kausap ko, kapwa ko Pastor Baptist, sarado yun, classmate namin. Nakikipag-sharing ako, sabi ko nga sa kanya, yung mga kinagisnan namin, wala naman siya masasabi sapagkat bit-bit rin niya kung anong kultura, kung anong sistema, lalo na yung siya, aminin ko, Baptist talaga siya. Religious siya, sumusunod. So wala naman tayong pwede magiging question doon. Although yung mga Pentecostal, pinupiligta ang Baptist, yung Baptist naman, kung nakalaban ng Pentecostal, yun naman, dahil marami ng doktrina dumating. Nung kausap ko nga siya, dami doktrina, binitbit natin, pastor, sabi ko, kasi pastor siya. Kagandahan lang sa kanya ay independent Baptist na siya, corporate soul. So sabi ko, at least may control ka kung ano ituturo mo, babaguhin ni Lord sa iyo, mas maganda yung nangyayari. Kaysa ang dami pang mga hierarchy na sinusunod mo, susundin mo lang kung anong sinasabi sa taas. Abay, hindi na galing sa Panginoon yun. Ikaw nakikipag-deal sa Panginoon. Katulad namin ni Pastor Jay, kami nakikipag-deal talaga sa Panginoon kung ano ba tama, kung ano ba historical, biblical, kung pwede halongkatin pa yung archaeological, nandun. Gagawin po natin kasi kung susundin natin sa James, napakahirap po yung duty ng mga teacher. No? Napakahirap po yung mga nagtuturo. So, kaya po pinipilit po namin magiging historical, biblical, lalo base sa salita ng Panginoon. Yes. Para makita natin talaga yung katotohanan. Sapagkat habang po tayo lumalakad, ako 68 na, no? Ako umabot na ako sa punto, okay na ako matiko, walang problema eh. Dahil ang focus ng faith po namin ay nakita na namin paano binigyan ng peace and comfort ng Panginoon internally, spiritually. Nakita na po namin yan. Doon sa mga kabataan na marami pang pumapasok sa isip, marami pang kultura na ilalagay, no? Kultura ng tahanan, kultura ng labas, kultura ng eskwela, ang dami po niyan. Tapos, saka na lang nakikita ang kultura talaga na nanggagaling, yung spiritual culture talaga na napakahalaga. So ito po yung mga bagay na yun. Sana mo nawaan po ninyo at pipilitin iintindihin at tatanungin kami kung may mga bagay kayo hindi na ano. Pero ako nakikita napakaliwanag po ang presentation dito ni Pastor Jay. No? Naghihirap po yan sa pag-aaral. So, praise the Lord. Kasi palagi ko sinasabi rin sa mga kapwa ko sa CBMA, if it's not of the Lord, it will die a natural death. Totoo po yun. Pag hindi galing sa Panginoon, mawawala, maski malaking church pa sila, babagsak at mawawala po rin yan. No? Maski malaking churches pa po yan, maraming tao pumapasok, ang dami rin lumalabas. See? Ganon ang kultura ng mga tao. One time, pinost ko nga sa Facebook yung isang mga ngaral. Sino ba yung magaling siya mag-aral? Nandun pa hanggang ngayon. Ang sabi niya, maraming mga tao pumupunta sa church. Gusto nila yung sincere, yung totoo. Pero nasa sa amin, mga ngaral, mga pastor, kung paano namin ibibigayaan. Kaya kung paano lang ang tanggap niyo, ganun na lamang. See? Kaya napakahalaga na ang pag-iingat po bawat bibityo ng salita. Napakahalaga po. At nire-review rin po namin ang mga sinasabi namin. So, babalik po tayo. Mahaba na naman ang introduction ko. Babalik tayo sa faith in Jesus. Pero nais ko pong bago tayo dumaan sa napapag-aralan natin sa 1 John 5, gusto ko pong tingnan ang konteksto. Babalik sa chapter 4. Nako, yan ang sinasabi ko. Pag bumalik sa hahaba. Pero pipilitin kong mabilisan. Pipilitin ko lang babasahin. So para tayong nagba-Bible study. But at the same time, ipapasok ko natin yung sermon point. No? Okay. Ito naalala ko to,